mga kababayan na walang matirihan. Halika, sulapan natin ang kanilang pamumuhay. Hindi po ba kayo nahihirapan dito? Kasi po, di ba, wala po kayo sa malikuran, saan po kayo naliligo, dumudumi. Minsan sa ilog, minsan may ba, sa pako may pili, minsan may bayad dyan, tapos dito. So, saan po kayo naliligo? Minsan sa pako, buong may pili, sa pako may maliligo. So, sabi niyo nga po, saan niyo po dinadala yung mga Diyan siya. pagkano po yung nakikita na... Minsan, nakikita ko tandaan na yun na. sapat na po ba yun para sa pang-araw-araw? Sapat na yun. Ano po ba yung mga... Ito po ba yung mga naiipon yung halaman? Ito. Minsan binibenta namin sa kilo. Marumi, 32. Pag malinis, 32. Ito yun daw po yung mga hanap buhay ng mga tao dito. Nakakakuha sila dyan sa mga kalsada at ibinibenta nila sa junk shop. 36 pataas daw yung mga nakukuha nilang presyo at sapat na daw yun sa kanila sa pang-araw-araw. Okay. Sige, okay. Ito na, pagkano po yung nabibenta nyo sa ganitong junk? 15. Yung mga bote ng mga sito. 32. 32 po to. 32. Pag marumi. Pag malinis. 36. Kaya marumi lahat. Nay, hindi po ba kayo nagkakasakit dito? Kasi di ba po, umuulan, tapos yung mga, yung usok na dumadaan ng mga kotse. Sanay na kami. Tumangusok. Marami po ba nagkakasakit dito? Wala na magkakasakit. Misa may pagkaibigan na nagkakaso. Isa lang. So, naisakit na sa kinikita nyo po, bumibili po ba kayo ng pangbigas? Minsan, bumibili kami. Sasahin kami sa mga karto. Sasahin namin sa bigas, isda. Yan, niluluto kami. Share na po kayo? Share kami. So, di ba po, ano po masasabi nyo kung gano'n kami nabibuhay nyo na So, ano po, sa ating gobyerno, ano pong nais nyo iparating? Gusto kong parating, sinabi, magtatrabaho kami habang gusto namin, parating namin. Matulungan kami. Gusto namin Hanggang kailan nyo po gustong tumira dito? Ay, matagal na. Hindi na kami uwi. Wala na po ba kayong balak bumalik sa probinsya nyo? Hindi na lang. Bakit po? Kasi malungkot. Malayo kasi ng bahay. Sa Laguna po ba, madali lang po ba yung hanap buhay doon? Mahirap. So kaya po, pumunta po kayo sa Maynila. Mas gusto nyo po yung mga ganito, mga kalakal kayo. Mga kalakal na. Mas may kinikita pa po kayo. Maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga tanong. Nay, mag-iingat po kayo lagi dito. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. Sa lugar na ito, hindi alintana ng mga naninirahan dito ang mga panganib na kanilang hinahaharap. Halimbawa na ng mga dumisang kapiligiran, mga usok na nanggagaling sa sasakyan na araw-araw nilang hinaharap. Nakakalungkot isipin sa modernong panahon, marami pa rin tayo mga kababayan na walang malaki na nakalulungkot din isipin na sa panahon ito, wala pa rin sapat na solusyon ng ating gobyerno para sa mga problemang ito. Katulad ng mga batang ito, dito na lumaki at naninirahan sa lugar na ito. Sa muling pag-iikot ng aming grupo, napadpad kami sa bahaging ito ng Quiapo, Maynila, na kung saan maraming pamilya pa rin ang walang matirahan. Sa
Narito ako ngayon sa bahagi ng Arlegay Street. At dito, natagpuan ko ang mga pamilyang ito. Tara, alamin natin ang mga kwento ng kanilang buhay. Magandang hapon po, Ate Alman at Mandy. Ngayon po may mga simpleng tanong lang po kami. Kaano na po ba kayo katagal tumira dito? Isang taon. Hindi po, Ate Mandy. Isang taon. Bakit yung po naisipan tumira dito? Kami, kasi wala kami mabayad ng bahay. Kaya dito kami natutulog. Ate Mandy, Ganun din po, kasi yung pinirang sa amin nila, wala na rin doon. Kaya nandito kami. sino po yung mga kasama nyo dito? May mga kamag-anak po kayo dito, pamilya? Kung wala akong pamilya dito, kami lang. Kami lang hihinga. Yung asawa niyo po? Kaya, usap po, minsan yan. Kayo po? Ganun din, kami lang dalawa lang anak ko dito. So bali dalawa lang po kayo. Yung asawa niyo po? Wala din kami lang. Ano po yung ikinabubuhay niyo dito? Kinabuhay namin, kami ng Berlani Foundation, meron silang patayaan ng bank, kaya basahan. Doon kami kumuha ng Saan po banda yung Berlan? Dito lang sa may Our Lady Street, yan lang. Kayo po, Ate Maribig? Ganun din po, punta isa lang kami, nakasama kami. Nagtatahi kami doon ng bank, basahan. So may ano po kayo doon? May konting kita? Kita, bawat isang pag natatahi namin, meron kami 10 pesos. Doon namin pinukuha yung pagkain namin, paggamit, diaper. Naman dito! Naman dito! Sapat po ba yung mga kinikita nyo para makabili kayo sa pang-araw? Konti lang. Sa diaper at gatas pa lang. Kaya pagkain, pangkain, hindi lang talaga. Kulang. Kayo po, Ate Maribig, sapat na po ba yung kinikita nyo? Lang talaga. So, pesos lang bawat isa. Minsan, hindi lang patatahin namin. May sakit ng mga bata. Kaya kulang ang kulang talaga sa amin. Kayo po, hanggang kailan nyo po gusto manirahan dito? Kami, hanggat, hanggat may... Bilisan mo! Buhay. Dito Sandara! kami maninirahan pa. Wala kasi kami pera pang Kayo po. sa ngayon, nandito pa kami. Pero kung bigyan kami ng Berlani Foundation ng tulong, bigyan kami pang kabuhayan, makaalis na kami dito. Hindi na kami ng buhay. Wala po ba kayong plano na maghanap ng mas decenteng tirahan para sa mga bata para maging maayos ang inyong buhay? Meron. Yun nga, inaantay namin yung tulong ng Berlani Foundation. Kaya, kailangan na. Ano ba yun? Hindi naman habang buhay dito lang. Ganon din po. Kasi pag magbibigyan na kami ng buhay, nakakaalis na kami. May bahay na kami matitira na doon sa amin. Sa ano po, sino po yung may-ari nung Berlani Foundation. Isang French sa ibang bansa. Sa tingin niyo po ba, Ate Alma, sapat po ba yung ginagawang aksyon ng ating gobyerno para matulungan yung mga katulad natin mga kababayan na hirap? Okay nga, may tumutulong kami na eh. Yun lang wala nga. Yung Berlani Foundation ang tumutulong sa amin. Sa amin naman, sa ngayon parang kulang pa rin yung gobyerno. Kasi siyempre maraming tao sa kanil. Hindi lang kami. Hindi na rin hindi na kami makakanin sa kanil. Kasi parang kulang pa rin. Ate Alma, meron po ba kayong natatanggap na mga benefits or tulong na galing sa gobyerno natin? Wala pa kami. Sa amin wala pa. Kayo po wala pa po. Sa ngayon, wala pa. Siguro, baka hindi namin masasabi, may darating. Kaya pag meron, siyempre, tatanggapin namin. Umaasa po ba kayo na balang araw magiging maayos ang inyong pamumuhay?
ulan lumaki, nag-report lang kami. Kaya lang, kawawa yung mga anak ko kasi nababasa. Nagkakasakit pagdating ng araw. Ganun din po, pag malakas ang ulan, syempre pumapasok dito yung tubig, nababasa kami. Yung mga takat namin na mga lilipat. Tapos minsan, basa yung side namin, hindi kami makatulog. Nakatayo lang. Ano pong ginagamit yung pangharang na Wala, yung stroller kami, lang wala. namin, tapos yung payong, yun lang. Hindi naman sapat yung payong, dahil malakas yung nga, lilipat. Basa. naranasan niyo na po ba yung mga inyong anak na nagkakasakit dahil nga po sa ulan kapag nababasa? Oo, naranasan ng mga anak ko magkasakit. Kasi nga, wala, natalisik sa kanila. Hindi pwedeng hindi kasi wala nga pangarap. Kaya nararanasan nila magkasakit. Hindi kayo nagsasabi pa. Hindi po, ano ba rin yung Paano din, eh, lalo na yung anak ko sakit, eh, ilang araw na magkakasakit na naman siya. Lahat na. Dahil labang basta sa ulan. Kaya wala kami talaga, wala naman kami ibang palilipatan. Kasi ito lang talaga. Dito lang po talaga kayo, hindi po kayo lumilipat ng ibang lugar. Dito lang talaga. Ito talaga yung ano Wala namin. po mag-deal. Dito lang talaga. Ate Alma, di ba nga po nakakasakit yung inyo pong mga anak? Siyempre po, kulang yung kinikita nyo. Dinadala nyo po ba sila sa ospital o dinadaan nyo na lang po sa gamot? Dinadaan namin sa gamot pag mayroong gamot. Kung wala naman, hindi namin kailangan namin. Pwede talaga sa center. Ah, so malapit lang po yung center dito. Oo, malapit lang center dito. Center sa Mayan. San Sebastian. Ayun po. Ganun din po yung ano, dinadaan sa gamot. Pero yung mga ilang maraming buwan, dinadala ko sa hospital ng Maynila kasi medyo malala yung upo niya. Kaya hindi na siya pwede sa gamot. Go. Paano po yan, Ate Alma, Ate Maribig? Di ba nga po, dito lang po kayo nakatira. Saan po kayo nagpapalikuran, naliligo, umiihi, o dumudumi? Saan po kayo? Ako, na may paliguan din sa Barnes niya kami nakikiligo. Tapos, nag-CR may bayad. Kaya, okay lang kasi nila. Magkano po yung bayad niyo? Sa tubig, 3 pesos isang balde. Hindi naman, wala namang bayad. Tubig lang. So, doon po kayo lahat. Naranasan niyo na po ba na kumain o magpunod sa mga kalye-kalye? Di ba marami po gumagawa ng mga kababayan natin. Hindi po, naranasan niyo po ba yun? At hindi namin naranasan yun. Kahit paano nakakain naman kami. Wala kami pagkain. Pinitiis namin. Kahit okay, pwede. Tapos, may nagbibigay sa amin. Kaya nilagabong. Dinati-hati namin pag nagbibigay sila dito. Go. Ilang pamilya po ba? Bali, ilang pamilya po ba kayong nakatira? Marami kami. Paano po sa pagkain? Naghahati-hati po ba kayo? Or nagsasain kayo? Or bumibili na lang po kayo ng luto? Paano niyo po rin Kami, nagsasayang kami sa Berlani kasi libre yung nagsasayang. Pag labas namin, dala-dala na namin yung nagbalit-balit ng mga guys. Tapos pag wala namang pag wala kami saing, bumibili kami sa tindahan. Kaya ano, Lunes hanggang Thursday, hindi naman kami. Tapos paglabas namin, dala na namin yung namin. Kahit hindi lang kami dito sa kami, ganito Sunday, all day. Sarado kami sa Sunday. So, naghahati-hati lang po kayo doon. Lahat po ng mga pamilya dito sa Berlin. Berlin.
maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aming mga katanungan. Hinahangad po namin na sana ba ng araw makaahon din po kayo sa kahirapan. Naway gabayan po kayo ng may kapal. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kalsada. Alas 10 ng gabi. Ngayon, matutunghayan natin kung gaano kahirap matulog sa gabi ang mga taong walang matirahan. Langit ang lupa niya lamang ang nagsisilbing tirahan ng mga taong ito. Ngayong gabi, nakapaglatag na si Ate Maribig upang sila'y mahinga na o matulog. Tanging ang taho lamang ang nagsisilbi nilang sapin. At ayan, pinapaypayan niya ang kanyang kaya darating ang araw. Bukas, panibagong araw na naman ang kanilang tatahakin. Ilan kaya darating ang araw na pagising nila sa umaga ay maayos na ang kanilang pamumuhay. Sana, sa may programang ito, natunghayan niyo kung gaano kahirap mabuhay nang walang tirahan. Ako po si Mel May Aegis Morio, kasama ang aking mga grupo. Para sa programa Hanap Buhay, Hanap Bahay.